Ano ang pinagkakaabalahan ng mga kabarasa tuwing Christmas break? Magandang araw, kabarasa! Akong muli ang inyong Teacher Bert o mas kilala sa tawag na Payasong Guro. Tulad ng isang payasong naghahatid ng saya at mahika, ganoon rin dapat nating pasukin at kilalanin ang makulay na mundo ng pagbasa. Magandang araw! Tulad ng aking nabanggit sa unang bahagi ng bidyong ito, ano nga bang pinagkakaabalahan ng mga kabarasa o ng mga batang kabarasa tuwing bakasyon nila tuwing Pasko? Alam naman natin na kapag bakasyon, ito ang pinakamagandang panahon o oras para sa kabatang kabarasa upang patuloy nilang tuklasin ang makulay na mundo ng pagbasa. At ngayon nga, ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga gawain namin tuwing Christmas season. At ito ang tinatawag naming Kabarasa Reading Camp, na kung saan sa loob ng isang araw, iba't ibang engaging at fun reading activities ang ginagawa ng mga batang kabarasa. Simula sa pakikinig sa kwento ng Payasong Guro hanggang sa ilan sa mga laro at mga nakakatuwang gawaing pagbasa. Ito ay pinagsasaluhan ng kani-kanilang mga kaibigan at batang kabarasa hanggang sa matapos ito ng buong araw. Maliban dyan, nakakatanggap rin ang bawat bata ng mga laruan at ilang mga pagkain na bigay ng mga taong may mabubuti at busilak na kalooban na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa ating programang pagbasa. Napakaraming gawaing pagbasa ang talaga namang maaari nating maibigay at maiparanas sa bawat batang gustong matuto at pumasok sa makulay na mundo ng pagbasa. Kung iisipin, kulang nga ang isang araw para maibigay at maiparanas sa kanila ang lahat ng ito. Kung kaya't ang kabarasa, hanggat may araw na nagbibigay na libre sila sa kanilang pag-aaral sa eskwelahan, ito yung ginagawa naming panahon upang nang sa gayon ay maipakilala at maiparanas sa kanila ang ilan pa sa masasaya at nakakatuwang gawaing pagbasa. Ito yung mga gawaing hindi mo aakalaing natututo ka na pala sa larangan ng pagbasa. Tulad na lang nitong kwento at palabas ng Payasong Guro. Dito, nagkukwento ang inyong lingkod ng isang kwentong tunay na mapupulutan ng aral at saya ng bawat isa. Siyempre, sa pagkukwento, sinusunod natin yung itinuro ko sa inyo or ibinahagi sa inyo tungkol sa paano nga ba sisimulan o ano nga ba ang gagawin habang nagkukwento at paano tatapusin ang pagkukwento. Yun ang nagiging paraan o hakbang ng pagkukwento ng isang Payasong Guro. Kung makikita nyo, talagang effective yung ganung pagkukwento dahil makikita mo naman sa mga ngiti at tuwa ng mga bata habang ang inyong lingkod ay nagkukwento. Napaka-epektibo talaga kapag sinasabuhay mo yung karakter o yung mga pag-uugali o action ng mga karakter sa kwento. Maliban dyan, kung lalo-lalo nang binibigyan mo ng pagkakataon ng mga batang salita at kumilos na kung gaano o paano kumilos at nagsalita ang mga karakter na nasa kwento. Isa rin sa napakagaling at napaka-epektibong paraan ay angkunan sila ng kanilang mga ideya o sariling opinyon tungkol sa kwentong iyong binasa. Tunay ngang napakaganda ng pagkukwento ng maikling kwento sa mga bata. At maliban dyan, ayan, mayroon din kaming tinatawag na reading video okay, na kung saan binabasa ng bata ang mga lyrics na nasa video habang sila ay kumakanta. Dito, makikita natin kung nakakabasa ba talaga ang bata o nagbibigay rin ito ng masayang paraan habang sila
ay nagbabasa kasama ng mga melodiya at ritmo mula sa musika. Ito rin ang isa sa napakalaking kasangkapan tuwing nagkakaroon kami ng isang reading party na kung saan talagang bawat isa ay may pagkakataong kumanta habang ang iba naman ay sumasayaw o sumasabay sa kinakanta ng kumakanta. Maliban dyan, may tinatawag rin kaming reading bingo na kung saan o mas kilala sa tawag na call out games na kung saan imbis na mga numero ang nasa card ng mga bata ay mga salita na kanilang papantusan. Maliban sa mga gawaing ito, mayroon din kaming arts and crafts na kung saan sila rin ang gumagawa ng sarili nilang name hat. At syempre, yung alphabet watch. Kung nakikita nyo sa mga bata, yan ang suot-suot nila sa videong ito. At mapunta tayo sa kanilang mga muka. Kung makikita nyo, may paint tayo dyan. Dahil bago magsimula ang reading camp, mayroon tayong tinatawag na face painting na kung saan ang ating youth volunteer ay pinipinturahan ang kanilang mga muka ng hugis o larawan ng isang libro o mga kagamitan sa pagbasa. Tunay ngang napakamakulay at napakasaya at puno ng mahika ang mundo ng pagbasa. Kaya lagi natin iisipin, kung nais sumaya, mapunta sa ibang lugar, makakilala ng maraming kaibigan, isang libro lang ang katapat niyan. At yan ay magsisimula kung sisimulan natin ang pagmamahal at pagbibigay halaga sa gawaing pagbasa. At ito ang isa sa napakalaking dahilan kung bakit ang programang pagbasa na tinawag nating Kabarasa o Kabarkada sa Pagbasa ay patuloy at nagpapatuloy para lubusang maipakilala at maipadama ang saya at mahika na dala ng gawaing pagbasa. Ngayon, bukas at magpasawalang hanggan.